Hello mga ka-Andrew, welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Ayan, may lilinawin lang po ako. May isa po tayong nabasang comment. Bakit nanghihingi ng ano ba tawag dito? Ng porsyento daw ang mekaniko sa shop. Tama ba yun? Yes po, actually hindi yun kailangang hingiin ng mga mekaniko, kundi yun po ay isang agreement, kasunduan na pagdating po sa kasunduang shop at mekaniko is mas maganda kung porsyentuhan or yung commission basis. Kasi hindi po lugi ang mga mekaniko kung kalakasan ng trabaho. Tulad kanina, 1,400 plus ang naiuwi ng aming isang mekaniko. Yung isa halos na sa 800 plus din, tapos yung isa 500 plus. Kasi maraming trabaho. So kapag doon po sila sa mag-arawan, magkano arawan halimbawa, depende sa inyo, halimbawa sabihin natin 500, paano kung marami po yung maraming gawa nila, dilugi sila. Tapos as halimbawa shop owner, rin yun, kumbaga kung kalakasan pabor sa atin, paano kung medyo mahina, 'di ba? Or kung kalakasan pabor lang sa atin, kumbaga kung mahina pabor lang sa mga mekaniko. Pero ang kagandahan po kasi doon, win-win doon kapag porsyentuhan, dahil nga po walang talo doon. Kasi halimbawa mag-minimum ka, magkano i-minimum mo? 350, 500, magkano 1,000. So depende po yun, lugi tayo na mga shop owner kung panahon ng taghina, yung taghina talaga sin mga walang gawa, 'di ba? Pero kapag panahon naman ng kalakasan, talo din ang mekaniko. Instead na libo-libo tulad kanina, 1,410 ang take home. Paano kung ganun, tapos ang kung swelduhan na per day, 500, o di ba talo sila. So ganun po talaga 'yon. Hindi po siya hinihingi ng mekaniko, kundi agreement po siya na at the end of the day ay talagang ibibigay yung kanilang kita. Hindi ko sure sa ibang mga shop po pero sa amin kasi daily basis kami, everyday. Tuwing hapon is nagkukumputan kami ng mga labors kada bago umuwi, ayan, na take home nila, dala nila yung kanilang mga kinita sa maghapon. At sa totoo lang, ang laki po ng mga kinikita ng mga mekaniko. Nagtataka nga ako kung bakit ang konti ng mga mekaniko, hindi marami ang mekaniko. Actually, it's a skills. Tapos yung mga mekaniko kasi talagang kailangan pasensyoso ka. Tapos mahilig kang bumutingting. Medyo maruming klase kasi lagi kang marumi, pero malaki ang kita ng mga mekaniko. Talagang kumbaga hindi ka pabilad sa araw, hindi ka maghapong nakatayo. Tapos ang laki ng mga kinikita nila, malaki ang kinikita, napakabilis ng pera kapag ikaw ay mekaniko. So ayun po. Kung ikaw naman, depende yun po kasi sa inyo. Kapag nagsisimula pa lang po kasi ang shop, siguro nagsisimula pa lang or magsisimula pa lang yung nagtanong sa atin. Kapag nagsisimula pa lang po ang shop, depende po yun sa inyo. Halimbawa, wala pang kita in 1 month, bigyan mo lang siya ng allowance, kagaya nung dito sa akin pag start ko. Kapag nung first 6 months, hindi ako nanghingi ng parte. Kanya lahat ng labors, yun siya. Walang commission doon ang shop, or walang porsyento ang shop, or walang kahating 20% ang shop. 80% kasi yan napupunta sa mekaniko. So 6 months yun, hindi ako nanghingi kasi favor yun, para kasi mahina pa yan kapag simula pa lang ang shop, wala pa masyadong customer. So 6 months ako hindi tapos pag wala talaga, pag hindi man lang siya naka-100 yun, binibigyan ko yan siya ng panggasolina man lang. So yun yung mga favor. At din yun, kumbaga para ma-sustain yung mekaniko, walang magtatagal kasi ng mga mekaniko kapag mahina ang shop. Talagang kumbaga, lalo na kung pamilyado, kagaya doon sa kabilang shop namin, wala kasing permanent na mekaniko. Kaya, yung mga customers, alam nila na walang mekaniko doon nag-aayos. Mostly talaga, ang customers doon is walk-in. Pero, yung aking bantay naman doon, dalawa naman kasi nagbabantay doon. Yung isa marunong sa mga basic, maintenance, panlabas. Pero, bihira lang din naman kasi yung reason ko doon is bihira lang naman yung mga nagpapa-top overhaul, nag-overhaul, di ba? Nagpapa-overhaul. So, very important kasi na klase na sinasabing mekaniko, kahit yung basic lang ang alam niya. Maintenance, pang maintenance, kasi yun yung marami at yun talaga yung araw-araw. So, yun po, halimbawa,
pa-start kayo, tapos sinasabi niyo wala kayo kasing magaling na mekaniko. Kahit po hindi magaling na mekaniko muna ang inyong kunin, as long as na marunong siya sa basic. So, pwede na po yun. So, ayan, yun lang po ang aking ma-share kung bakit, yung tanong bakit kumukuha ng porsyento. Sa labors po ito ha, hindi po sa benta. Sa labor po, yung mga singil sa mga gawa, trabaho po. Halimbawa, chain set, 100, ganyan singil nila. Yon, ang 80 doon kanila, sa shop ang 20, ganun po, 20% ang sa shop. Hindi po yung sa porsyento doon sa mga sales po ng tindahan. Sa labors po itong pinag-uusapan natin. Alright, yun lang. Thank you very much. See you on my next video. And please don't forget to hit the like and subscribe. Bye-bye!